Magandang gabi, learner. So ngayon, meron na naman tayong panibagong pag-uusapan na kwento ni Geoffrey Chaucer at pinamagatan siyang The Monk's Tale. So etong kwento na to ng monk, patungkol siya sa 17 short stories na hindi siya tuloy-tuloy. At sabi ng monk, minsan nasa rurok ka na ng tagumpay, o ikaw na yung pinakamakapangyarihan, pinakamataas, tas bigla kang bumabagsak. So, lahat tayo nararanasan ang mga bagay na yan, walang nakakaligtas. At tinatawag niya itong fortuna. Ibig sabihin, ito'y gulong ng kapalaran. Nagbigay siya ng mga halimbawa kung sino yung mga matataas, makapangyarihan. Like, ang unang-una ay si Lucifer. Sabi niya kay Lucifer, kung matatandaan ninyo, siya ang pinakamataas ng hell. Right? Si Lucifer. Pero dahil sa kanyang kasalanan, ay pinarusahan siya ng Panginoon at tinapon siya sa impyerno. Kumbaga, nasa taas ka na tapos bigla kang tapon sa baba. Pangalawa, sino pa ba? Si Adan. Nagkasala din si Adan, nakatira na sila sa paradise, sa paraiso. Tapos may ginawa silang kasalanan at ang ginawa sa kanila ay pinahirapan sila. Meron din si Samson. Si Samson, alam natin siya yung pinakamalakas. Pero dahil sa sinabi niya ang kanyang sikreto sa kanyang asawa na si Delilah, siya ay nanghina at nabulag. Nawalan ang kanyang paningin. Meron din si Hercules. Si Hercules naman, tinalo niya ang isang halimaw. Pero in the end, nilason siya ng kanyang asawa. Si Nebuchadnezzar at saka si Brashanier naman. Sila naman ay mga hari ng Babylonia. Pero dahil sa hambog sila, pinarusahan sila ng Panginoon. Si Alexander the Great and si Julius Caesar, sila naman ay mga magigiting na mandirigma or magagaling sila sa pananakop. Pero nilason sila ng mga malalapit nilang mga kakilala. So marami sa mga kwento sa Biblia na may mga ganitong tema na totoo naman, na nangyayari sa totoong buhay. Sabi ni Harry Bailey at saka nung isang night na itigil na ang kwento ng monk. Kasi puro trahedya, puro malulungkot na mga istorya. Ang gusto nila yung masaya. At yung hindi puro trahedya ang nangyayari. So pumayag ang mga nakakarami na palitan ang kwento. At gusto nila yung galing sa hirap, mga ganyan. Halimbawa, galing sa hirap, tapos biglang naging maginhawa ang buhay. So, lahat tayo walang nakakaligtas sa gulong ng ating kapalaran. Meron sa atin na sinusuwerte at meron din naman na minamalas. Marami akong kakilala na alam mo yon, yung dahil sa kayabangan nila, dahil sa pagiging matapobre nila, yung tingin nila sila yung pinakamakapangyarihan. Alam mo, based on my experience, no, sa ibang bansa, halos lahat may mga sasakyan, may mga kotse. Pero sa atin, sa Pilipinas, inisip nila once na may sasakyan ka, may kotse ka, napakayaman mo. Parang napakataas ng tingin ng mga tao sa'yo, ng society. Pero alam mo, yung hindi lang yun kailangan naging mapagkumbaba ka at huwag kang mayabang na ipinangangalantaran mo na or sinasabi mo, ay, ang dami kong sasakyan, ay, wala yan, madami kaming pera, yung ganun. Mas magandang nakikita ng mga tao na nagiging humble ka, yung no need to explain na sabihin mo pa sa kanila na meron kang ganito, meron kang ganyan. Kasi
Sa totoo lang, hindi naman natin yan madadala 'pag tayo ay namatay. Ang pinaka the best ay yung maging mabait tayo sa kapwa natin, matulungin tayo, shine-share natin yung blessing kung ano ang meron tayo. Kasi aanhin mo nga yan, oo, sige sabihin natin mayaman ka, nasa iyo na ang lahat. Pero hindi naman habang buhay ay nasa iyo yan. 'Di ba? Yun nga, gulong ng palad, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka din. Mas maganda ang feeling na naranasan mo yung hirap tapos biglang tumaas ka. Alam mo yon, yung nagtagumpay ka sa pagsisikap mo at hindi mo yun ginawa ng may inaapakan kang tao o naging sakim ka na hindi naman sa'yo, yung mga corrupt, ganyan, yung sa flood control na hindi naman nila pera. So, nagmamayabang sila sa social media, pinapakita nila na meron silang mga Louis Vuitton bag, mga Chanel, mga ganyan. Pero hindi naman galing sa bulsa nila, kundi galing sa kaban ng bayan. So, maging ano po tayo, maging mapagkumbaba at mabait sa kapwa. Kasi time will come naman, 'di ba? Yung ika-count naman ng Diyos hindi naman yung mga kayamanan mo, kundi yung ginawa mong mabuti while nandito ka sa lupa na ito. So, yun lamang po at sana may mga natutunan po kayo sa aral na ito patungkol sa The Monk's Tale ni Geoffrey Chaucer. So, that's all and God bless you all. Bye!